Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang mga Philippine Foreign Service Post sa iba't ibang dako ng mundo at maging papunta sa ating Filipino diaspora o Filipino communities saan mang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, ang inyo pong lingkod, Steph Vicente, na inyo pong makakatalakayan para sa more or less 30 minutes na usapan patungkol sa mga serbisyo pong ibinibigay ng ating mga embahada at konsulado maging sa kalagayan po ng ating mga Philcom worldwide po yan. At bago ang ating magiging talakayan sa araw na ito ay syempre pasasalamatan natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio. Sa ating Master Control kasama natin sina Milo Jonella at Susan Aison, sa ating Warcast at siya ring tumatrabaho sa ating audio live streaming nandiyan si Justin Osias at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. At dahil nabanggit ko na rin po kahit papano yung ating mga platforms ay inyo po kaming kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan ng official page ng Radyo Pilipinas World Service. So Radyo Pilipinas World Service lang po yan, walang labis, walang kulang. Ayan din po ang inyong hahanapin sa ating YouTube dahil doon po namin inilalagak ang mga re-uploads at replays ng ating mga live stream, no? Mula sa FB kasi kung atin pong matatandaan ay may 30 days po, no? Ang ating mga live streaming sa FB, kaya kung gusto nyo pong mabalikan kahit sa mahabang panahon ang ating mga episodes, nandyan po ang ating official YouTube channel. At syempre, dahil nabanggit ko rin yung audio live streaming, tayo po ay live na napapakinggan sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app. So, paano ba ma-access itong naturang application? Unang-una po, no, magpunta at mag-install, no, mag-download, mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga iPhone users po, no. Syempre, ay hindi naman po nakatambay lang, no, sa inyong mga cellphone ang ating mga kumbaga yung Evox PBS receiver app. Dahil syempre pagkapasok nyo sa mismong application ay inyo pong puntahan, no, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayun, excuse me po. Ayan, nasa likod po natin, no, ang icon ng Radyo Pilipinas World Service upang syempre ay doon na po na pupunta agad, no, sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Pero syempre, nandyan din yung ating mga sister stations, nandyan din ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang Sports Radio 918, nandyan din yung katabing-katabi natin, no, na Radyo Magazine at yung dalawa po nating FM stations at hindi lamang po ang mga stations natin dito sa Central Office ng Presidential Broadcast Service ang napapakinggan. Nandyan na rin po ang ating mga provincial stations sa iba't ibang dako po yan ng Pilipinas. Kaya talaga pong napakalawak na po, kumbaga, ang sakop ng ang reach, no, ng ating bureau dahil sa Evox PBS receiver app. At syempre, ito isa pang hindi pwedeng makalimutan
dahil meron tayong tinatawag po na shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala po bilang Voice of America o VOA. So paano po mapapakinggan ang ating mga programa sa pamagitan po ng ating transmitters sa Tinang, Tarlac? Kung inyo pong matatandaan, ito pong babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay kumbaga replay na po ito ng linggo ng madaling araw. Oras po dito sa Pilipinas, bali within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po. So ito po ang mga sumusunod na shortwave frequencies kung saan po pwedeng mapakinggan through shortwave radio po, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So diyan lang po pupunta para po sa mga gustong makinig ng babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko via shortwave radio. At syempre ay pupunta na tayo sa ating talakayan para sa araw na ito dahil mula sa Japan last week ay magtutungo tayong muli dito sa Jordan. Kumbaga pangalawang appearance na ito ng ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan dito sa programang babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pero actually suki na po talaga sila dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya naman po very glad and happy po tayo na makasama silang muli dito sa programa. At hindi lamang yung mismong embahada ang kasama natin, kundi ang mga representatives from Migrant Workers Office Jordan at maging po ng opisina ng OWA dyan sa Jordan. Ano ba ang pag-uusapan natin? Bakit ba natin sila inimbitahan para sa araw na ito? Dahil bukod sa, syempre umaandar po yung ating overseas voter registration para sa mga nais bumoto sa susunod na national and local elections 2028 po yun. Pero syempre tayo ay nanghihikayat pa rin sa ating mga kababayan na bahagi ng Filipino diaspora at ng Filipino communities natin na syempre ay ating samantalahin gamitin natin ang ating karapatan na bumoto sa 2028. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan, pero ang pinakapaksa kasi natin sa araw na ito ay yung tinatawag po na welfare visits ng Philippine Embassy at MWO Jordan sa mga orphanage sa naturang bansa. Pero syempre hindi na tayo ang magbibigay ng kabuang detalye dito dahil atin pong binibigay ang spotlight sa ating mga makakasama mula sa Philippine Embassy at sa Migrant Workers Office Jordan. Unahin na nating papasukin sa ating programa. Talagang babanggitin natin sila isa-isa bago natin opisyal na simulan ng ating talakayan. Unang-una na po sa ating listahan ng ating mga kasama dito sa programa ang may bahay po ng ating Philippine Ambassador to Jordan. Walang iba kundi si Miss Geraldine C. Lucero Santos. Miss Geraldine, welcome po sa ating programa. Yes, magandang hapon sa Pilipinas. Magandang buhay sa iyo, Steph. Salamat sa araw na ito. Maraming salamat po, Miss Geraldine. Siyempre, isunod na po natin ang Assistance to Nationals o ATN Officer mula pa rin po sa Philippine Embassy sa Jordan. Walang iba kundi si Miss Charis F. Malabanan. Miss Charis, welcome po ulit. If I'm not mistaken, parang second appearance na po dito sa program. Tama po ba yun, Miss Charis? Ayun po, Miss Charis? Thank you, Miss Stephanie. Salamat sa pag-imbita ulit sa amin. Binabati namin lahat ng taga-subaybay. Maraming salamat po. At syempre, makakasama din natin mula sa ating embahada dyan sa Jordan, si Sir John Danilo G. Zhao Jr., ang Administrative Officer at OVR Administering Officer din po siya. Sir John Danilo, welcome po sa programa. Good afternoon, Ms. Steph, and good afternoon rin po sa lahat ng mga iyong viewers.
Maraming maraming salamat po. At dadako naman tayo, no, pabatiin na natin ang ating mga representatives from the Migrant Workers Office at OWA diyan sa Jordan sa pangunguna po ng Officer in Charge at Assistant Labor Attaché po ng ating MWO Jordan, walang iba kundi si Sir JB John Vincent V. Baginda. Sir JV, welcome po sa programa. Magandang araw po sa inyong lahat, Miss Steph, at sa lahat ng taga-subaybay nga po sa lahat ng parte ng mundo. Good morning. Maraming Good salamat po. At katabi na po niya dyan ang ating welfare officer mula naman sa opisina po ng OWA dyan sa Jordan. Walang iba kundi si Ma'am Rosaline R. Lavin. Ayan. Ma'am, welcome po sa programa. Magandang araw po, Miss Stephanie, at magandang araw po sa mga lahat ng kababayan po natin na sumusubaybay po sa inyong programa. Magandang araw po. Thank you so much po. At syempre, ang makakasama po, another representative from OWA Jordan ay ang ating case officer at interpreter. Walang iba kundi si Sir Muhammad Ismail. Sir, welcome po sa ating programa. Hello po, ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Thank you po for having us today. Maraming salamat po. So tulad po ng aking nabanggit kanina ay ang pinakapaksa po natin, no, is ito pong tinatawag na welfare visits ng Philippine Embassy at MWO Jordan diyan po sa mga orphanage sa naturang bansa. So matanong ko lamang po, no, ay ano po ba ang layunin ng isinasagawang welfare visits na ito? Hi, Steph. Una sa lahat, bilang may bahay ng ating ambassador dito, ang layunin natin dito is ipagpatuloy natin yung pagsubaybay sa kalagayan ng mga kabataan o mga anak ng mga Pilipina na nasa mga ampunan. At least malaman natin ang tunay na feedback na nanggagaling kung nasa maayos sila, malusog sila, may sakit sila, at kung ano na nangyayari sa kaso at kung magkakaroon ng pagkakataon na may pagsama na ang mga bata at ang kanilang mga magulang. Matanong ko lamang po, no, kahit sino po ang sumagot. Ilan pong batang Pilipino ang kasalukuyang nasa pangalaga po, no, nitong mga institusyon na ito, at ano na po, no, yung kanilang kalagayan? Sagot muna ako, Mrs. Steph. Paghuli naming bisita no nakaraang May 13 and May 7, I think, right, Charis, no? Sa ngayon, meron kaming 9 na mga bata. Sa isang ampunan, may isang batang Pilipina na nasa edad na 15. At sa isang ampunan din, pero ito ay parang pribado, is may isang batang Pilipina nasa edad na 12 or 11. At sa pinakahuling pinuntahan namin is meron doong 7 bata na nasa edad 10 araw at 4 na taon. Meron pa po ba sa other resource persons? Meron pa po ba kayong maidadagdag po sa nabanggit ni Miss Geraldine? Hello. Katulad po ng nabanggit ni Madam Geraldine, tama po yun. Yun po ang kasalukuyang talaan natin ng mga bata. Nasa 3 institution po, may 9 na Pilipinong kabataan na sinusubaybayan natin. At maayos naman po ang kanilang kalagayan. Sa totoo po niyan, magaganda, malilinis at kahanga-hanga ang mga pasilidad nila. Kompleto po sila sa alaga ng mga child psychologists, psychiatrists, social workers, nutritionists. Meron po sila mga playgrounds, educational facilities. At yung mga programa po nila nakatugon talaga sa personal growth, well-being, and social integration ng mga kabataang ito. Sa katunayan po, dumalaw po rito ang kalihim na Secretary Kakdak, kasama po si Madam Geraldine, si Ambassador Santos at yung buong team. First hand po na nakita yung mga pasilidad po rito at sila naman po ay na-impress sa mga ito. Ito naman po, no, ano-ano naman po yung masasabi natin na pangunahing isyung kinakaharap, no, sa legal at developmental status
ng mga batang nasa mga orphanage na ito? Kahit sino Yung po. yung unang-una po rito issue, if I may, ang realidad na kinakaharap po namin sa legal issues nila, yung pagkakaroon po ng proper identity documents nila. Yun po yung unang hadlang kasi po pag wala silang proper identity documents, hadlang po ito para maka-access sila ng tamang healthcare, immunizations, vaccinations. Minsan takot po sila kung sila yung walang tamang identity, walang papeles yung supling at yung nanay, sila po mismo hindi nakaka-access ng healthcare. Tapos sa developmental naman po nila, yung absence ng maayos na familial structure. Wala pong ama, absent. Minsan yung mga bata, lumalaki po sa care lang ng mga kaibigan kasama sa boarding house or ano. So, pero pinaka-importante po yung identity po. Yung isa po sa mga nakikita namin. At doon po nagsisimula lahat ng interventions po namin. From the embassy side, meron po ba kayong maidadagdag sa naging kasagutan po ni Sir JB? Miss Stephanie, okay, tama lahat ng sinabi ni Ala JV, no? So yun yung kasing identity, it starts with our kids, will they be allowed to enroll in school? So syempre bilang magulang, yun yung unang-una nating iniisip sa mga bata bilang tayo ay family-loving nation sa Pilipinas, sa mga Pilipino, no? So yun, dun pa lang, maisip pa lang natin yung issue ng identity nila, whether they will be allowed to be immersed in this society in Jordan. So yun, malaking factor na yun na tinututukan ng MWO at ng embahada. Ito naman po ang aking susunod po na katanungan. Paano naman po nakikipag-ugnayan po no ang embassy or the MWO maging ang OWA sa pamahalaan po no ng Jordan, sa Jordanian na government, particular po sa Ministry of Social Development para matiyak po na maayos po no ang kalagayan nitong mga batang ito. Meron po tayong sinusunod, Ms. Stephanie, na proseso through diplomatic channels ay nakikipag-coordinate po ang Embahada ng Pilipinas dito sa Jordan. Sa pamahalaan ng Jordan, sinisimulan natin ito sa Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. Ito ang counterpart ng DFA kung sa Pilipinas natin pinag-uusapan. So sinasabi natin na kailangan ng embahada ng impormasyon tungkol sa location or whereabouts ng mga bata na inilalapit sa atin ng mga magulang. Siguro yung mga previous natin na visits, nakikita natin doon yung sa Al Hussein Orphanage. But this time, we were able to successfully visit 2 more orphanages na merong 2 separate na bata. So ito ay mga bago para sa record natin na nakita natin sila at nakadaupang palad natin sila. So through the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, sila ang nag-i-inform sa Ministry of Social Welfare and Development sa request ng embassy. And then they coordinate doon sa mga orphanages. Hinihintay natin ang permiso bago tayo makapunta diretso sa mga orphanages na nabisita ng embassy. Ito naman po, no, ano po ba yung proseso naman ng family reintegration para dun sa mga batang Pilipino dyan sa Jordan? Okay. Magandang araw po ulit, Ms. Stephanie. So dito po sa Jordan, ang ating embahada sa pangunguna po ng Philippine Embassy, Migrant Workers Office at OWA, tayo po ay may mga organizations po na tumutulong po sa atin, tulad po ng Filipino Chaplaincy, ang Poveda Pontifical Mission, Poples for Christ, Youth for Christ at Pinta Kultura. Sila po yung aktibong tumutulong po sa mga kabataan po para sa kanilang spiritual and psychosocial and emotional growth po. Dito po, nagkakaroon po sila ng halimbawa, aktibo po sila na tumutulong po sa simbahan,
nagiging altar boys, altar servers po sila. Sila po ay meron pong mga nag-organize po ng mga youth training camps, ano po. May mga theater productions po na sinasalihan din po ng mga bata. Tapos one time po nagkaroon po ng pangmalakihang buwanang wika na organized by the Philippine Embassy at ang Filipino organizations natin. So in that way po, naipakita ang kultura ng ating Pilipinas po para pagdating po nila sa atin, sila po ay handa. Hindi po sila magkakaroon po ng culture shock. At isa pa po is may mga activities po tayo tulad po ng ang Pintakultura din po ay nagkakandak po ng mga drawings or any events po na makakatulong po sa kanila. Yan po. Ito naman po, no, regarding the, siguro maiduktong na natin ito, ano po yung mga konsiderasyon po, no, upang masiguro na itong reunification po, no, ay naayon sa best interest po ng bata. So, ang Jordan, ma'am, bago po ang reunification process, ang Jordan authorities po through the Family Protection Department at Sharia Court ay masusing ginagawan po ng assessment kung ang bata at ang nanay ay talagang magulang po nila ito. So nagkakaroon po ng maternity o paternity test po. So ganun po sinisigurado po natin na hindi po na ang bata po ay mapupunta po sa tamang mga magulang. At isa pa po is nagkakandak din po sila ng assessment kung ang mga magulang ay handa na po ba na alagaan po ang kanilang mga anak. Yun po, ma'am. Meron pa po bang maidadagdag po from our other resource persons po regarding that? Okay po. So as Wolf mentioned, usually there's a careful assessments by the local authorities in Jordan whether family unification is possible. Then this will be approved through the Sharia court or it is the Islamic court here in Jordan. Otherwise po, the child will remain under their facilities. And once the child becomes 18 years old, they are not simply being abandoned, but rather, if there's like in the case that family unification is not possible, there is a stage or this child or young adult will move to what we call aftercare or independent living support. So the government and the social organization help young adults by providing education opportunities, vocational training, housing support, psychological care, and assistance in finding jobs. The main goal of this independent living support is to help young people or help the young adult to become independent and successfully integrate into society instead of facing adulthood alone. Ito pa rin po, no, dito pa rin po tayo sa MWN-OWA dahil ang pag-uusapan po natin ay yung repatriation naman po. So ano yung papel po, no, ng MWO and also ng OWA sa pagpopondo po at pagsasaayos po, no, ng repatriation para po sa mga bata na nasa orphanage? Yes, may I answer? Miss Steph, yung mandato po ng sa pag-create po ng DMW law, naging mandato rin po namin at nilinaw po ng batas na ang mandato namin ay hindi lamang po para sa mga OFWs, kundi rin po pati sa mga pamilya nila. Lalong-lalo pat po yung mga bata na nasa ganitong sitwasyon. So, trabaho namin po yung repatriation. Usually po, ito yung mga pumapasok ng pag-violation ng immigration law. Papasok po sila pag sila po ay nadadakip. Sila po ay papasok sa tinatawag na deportation process. At doon po nalalaman na lang namin
pagkatapos or during the deportation process na sila po ay may mga supling. May mga pagkakataon naman na nung sila ay dinakip, nakikita na po na may mga anak sila. So tinatrabaho po natin yan sa pakikipagtulungan namin sa embahada at saka yung good team po namin. Sabay-sabay po namin nilalakad yan hangga po so napaghihiwalay yung mga nanay, tinatrabaho po natin na makapag-reunify sila. May nakalaan pong pondo ang gobyerno para dito. Sa part po ng DMW, kasama po ng batas, andyan po yung tinatawag na Action Fund. So, tapos hanay naman ng OWA, meron naman pong sapat ding pondo na galing naman po sa Emergency Repatriation Fund. Ito po yung pondong ginagamit natin para sa pag-repatriate ng mga ganitong cases po. Balik po ako sa ating embassy, no? Paano naman po minomonitor ng ating embahada ang mga natitirang kaso ng mga batang Pilipino diyan sa Jordan? Sa pakikipagtulungan po natin sa Migrant Workers Office at sa OWA, tinututukan natin unang-una yung regular na pagbisita sa kanila, no? As much as possible, we visit them at least once every quarter. So, ina-assist natin yung nakikipag-coordinate tayo sa MO at sa OWA kung ano pa yung mga cases na ongoing, paano matutulungan ng embahada na ma-legalize yung mga documents para yung mga nagpakasal na ng mga magulang ay maging legal na yung married status nila. At dahil married na sila, pwede na nilang kunin yung mga anak nila na bunga ng pagiging non-marital na status ng mga nanay sa kanilang mga sa tatay ng mga bata. So yon, it becomes yung whole of government approach hanggang sa successfully nga ay napapauwi na yung mga bata, kagaya ng 2 bata na napauwi nung nakaraang buwan. And speaking of that po, maaari po bang ninyo po na maibahagi, no, yung details na nito nga pong reunification ng 2 batang Pilipino kamakailan? Pwede pong sumagot kahit sino po. Sir JP. Yeah. Ito po ay nangyari noong April 16 lamang. Ang kaso pong ito, katulad po ng nabanggit ko kanina, ito po yung may mga immigration violations yung mga ina. Tapos madidiscover po natin or kaya nung time na sila ay na-apprehend, may mga anak sila, agad-agad po itong mga bata dinadala dun sa childcare institutions. Tapos yun na nga po yung stumbling block, legal stumbling block, kung walang papel. Yung isa po rito, kinailangan pa namin magpa-DNA test. Talagang gagastusan po ng gobyerno natin para ma-establish yung maternity o paternity po nito. Nung naitrabaho na po namin, naging madamdamin to masyado to, Miss Steph, kasi mga ilang buwan din po silang hiwalay. At ang reunification po nitong mag-ina ay nangyayari sa airport na po. Tapos, so natrabaho natin both sides sa case po ng mother. Habang po hinihintay natin na ma-resolve tong kaso, dinadalaw po namin sila din sa detention. At every month, nagbibigay tayo ng tulong from the Action Fund, from the OWA Fund. Binibigyan natin sila ng pang-load. Minsan may mga hinihiling yan, mga vitamins. Normally, yung mga ganitong nanay, ang hinihiling nila sa amin, na ginagawa namin nila, Charis, usually yung picture po ng anak nila. Kasi hiwalay po sila. Tapos pag naayos na po, naging madamdamin po ito, nagkita sila sa airport, naayos na po natin lahat, may repatriation alert naman pong ginagawa yan agad-agad. Nung nabanggit po natin ito kay Secretary Kakdak, natatandaan ko po, inutusan niyo pa yung isang assistant secretary namin, si Miss Reggie, na sunduin po. At andun na kasama nila yung mga social workers natin para sa magiging pangangailangan po nila sa Pilipinas. So, ganun po yung storya nung nangyari nung huling 2 na i-repatriate po natin. At sige po, go ahead po. May mabanggit lang ako dahil yung umalis na 2 mga batang yon, actually wala ako noon, pero naikwento sa akin na talagang madamdamin yung pagtatagpo. Kasi may isang bata tayo doon sa isang orphanage, ang pangalan niya si Blank Blank, hindi siya nagsasalita,
Hindi siya ngumingiti, walang expression talaga, Mrs. Steph. Pero nung nagkita silang mag-ina daw, na kwento is, ngumiti na yung bata at talagang na yung lukso ng dugo niya sa ina, talagang nakilala niya agad. Yun ang nakakaiyak talaga, na talagang totoong totoo. That's good to hear po, no, dahil kahit po kami ay na-touch po, no, dito sa istoryang ito. Before yung magiging mensahe po, no, at least for the OFWs, hinggil sa pangalaga at proteksyon ng kanilang anak, mamaya ay babalikan natin ito dahil moving to another topic tayo, ang overseas voter registration. So, I think dito na papasok, no, si Sir John Danilo. So, kumusta Yes po po. ang overseas voter registration diyan sa Jordan? Okay. Magandang hapon po ulit, Ma'am Steph. So, ang ating overseas voters registration, nag-start po siya last year. So, ang period niya po for registration is from December 2025 to September 30, 2027. So, yan po yung pinalaga ng COMELEC para po mag-open ng registration for our nationals dito po sa Amman, sa Jordan po. So far po, nagsimula na nga po siya. And as of today, we have around 102 new registrants. So dagdag po yan sa mga registered voters na po. So paalam ko rin po sa inyo, so far po kasi ang registered voter natin dito sa Jordan is around 3,000, less than 3,000, mga 2,800. Ganun po kasi ang registration sa abroad. Pag nag-register po kayo, para rin po sa kaalaman ng lahat, once nag-register po kayo at meron po mga election cycles na hindi po kayo nakaboto, ma-deactivate po ang inyong record. So, importante po na pinapaalam po namin sa mga kababayan dito na always check with the embassy po as deputized COMELEC representatives yung records po nila. So, towards that naman po, ang Philippine Embassy, during office hours, open po tayo for registration. At the same time, nagko-conduct rin po tayo ng tinatawag na mobile and field registration. So, ginagawa po namin yan sa labas ng Philippine Embassy. So, ang mobile po is ginagawa po sa Amman, sa mga iba-iba pong mga community events, community centers, at sa mas malalayo naman po yung mga field missions, yung mga mas malayo-layo po sa Amman, which is outside Amman, dyan po sa Aqaba, or dito po sa Dead Sea. So, yun po, ini-encourage po namin palagi ang ating mga kababayan dito sa Amman na i-check po ang record nila kung active pa po sila at yung mga hindi pa po talaga nakapag-register, yung mga bagong dating po sa Amman, to register po to vote for the next election sa 2028. Speaking of pang-encourage po, no, ano po mga at least yung mga information campaigns na ginagawa po, no, ng ating embahada diyan sa Jordan upang mas makahikayat pa po, no, especially yung mga bagong botante for the 2028 elections? Ang malaking effort po isa sa mga malaking effort po ng mga embassies sa Amman po and other embassies abroad is yung mga mobile and field registration. So yung mga hindi po talaga makapunta sa embassy, kami po ang pumupunta sa kanila. So i-announce ko rin po na, for example, in the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakascheduled pong mobile outreach registration. Isa po is sa May 28 po. Gaganapin po yan dito sa Amman at yung mga information po kasama na po yung mga rules and regulations sa registration nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19 dito po sa may Annunciation Hall po. Tapos isa pa po pala yung sa may Aqaba. May nakaschedule pa po tayong outreach activity sa 24 to 26 May. So yun po yung mga malaking effort ng embassy para ma-promote po talaga lahat ng mga registrants. Of course, lahat po ng mga nagbo-walk-in po dito sa embassy,
ini-encourage po yan. Binibigyan po namin sila ng information to register, i-check po yung record nila. So, yun po yung constant na ginagawa po ng Philippine Embassy. And of course, no, just para medyo hindi naman ma-alarma, no, pero ma-notify natin, no, yung ating mga possible new voters diyan sa Jordan, hanggang kailan po ang overseas voter registration? Ang registration po right now po is hanggang September 2027. Yun po ang rule po ng COMELEC. Siguro po, no, sir, ano-ano na lamang po ang inyong mga paalala sa ating mga yung mga botante na, at maging dun sa mga gusto ng maging botante nating mga kababayan sa Jordan. Yun nga po, napaka-importante po talagang mag-register dahil napaka-importante rin pong bumoto. Ang pagboto po is karapatan po ng nating lahat na Pilipino para po mag-participate tayo actively sa ating bansa kahit nasa abroad po tayo. So this is one of the ways to be active and to do our part, to do our share sa iuunlad po ng ating bansa. So yan po yung message namin sa community dito sa Jordan, na mag-visit po sa embassy or mag-participate po sa mga mobile outreach namin to register po, to check their records. Yung mga hindi pa po nakapag-register, mag-register na po. Yung mga dati naman po naka-register, i-check po nila yung mga records nila kasi baka na-deactivate na po sila. Mahirap pong malaman kasi pag naka-miss na po kayo ng mga ilang eleksyon, natatanggal po kayo sa listahan. Dati po, registered sila. Tapos, idagdag ko na rin po, Ms. Steph, na ang COMELEC po, siya po ang nagpapalakad nitong overseas voting. They always come up with ways po para mapadali ang registration, lalo na po ang pagboto pagdating ng eleksyon para sa ating mga kababayan sa abroad, overseas. Isa po dito is yung, since nung huling election po, nung May 2025, nagbago na po yung mode of voting natin. Naging internet voting na po siya. So that's one way na na-address po yung mga concerns ng Filipinos abroad, lalo na po for example dito sa Jordan, na mas madalian po nilang makaboto. So hindi nyo na po kailangan pumunta sa embassy sa araw ng botohan. Kasi nga po internet na, so internet-based na. Of course, para po makapag-participate doon, dapat po registered po kayo. So yun po ang importante nating message. Mag-register para po makaboto. With that, maraming salamat po, Sir John Danilo. Babalikan ko na po, no, ang para naman sa final message in regards sa ating previous topic dun sa yung welfare visits, no, ng ating Philippine Embassy at ng MWO and OWA Jordan, no, sa mga orphanage dyan sa naturang bansa. Siguro unahin ko na pong hingan ng final message ang ating mga representatives from the Migrant Workers Office and OWA Jordan. Go ahead po. Yung usual na bilin po namin sa kanila, sumunod po lagi sa batas, sa alituntunin at batas ng bansang Jordan na bilang host country, at hanggat maaari to strive to have proper work permits para hindi po maging hadlang sa mga magiging supling nila at hindi po mahirapan dahil kawawa po ang bata palagi sa mga ganitong sitwasyon. Okay. And of course, our representatives po sa ating embassy, no? Siguro unahin ko na po muna, bago ang message ni Miss Geraldine, unahin ko po muna ang message mula naman kay Miss Charis. Go po, Miss Charis. Ayun po, Miss Charis? Nakamute daw po kayo. Miss Stephanie, I will give the floor to Madam Geraldine po for the last message na lang. Sure. That's for the embassy. Sige po. Miss Geraldine, go ahead po. Okay, Mrs. Steph. Bilang isang nag-oobserba sa buwan-buwan na pagbisita sa mga orphanage, siguro ang masasabi ko lang is
para sa mga nagbabalak na mag-abroad, papunta dito sa Amman o sa ibang GCC country. Unang-una, lagi niyo isa-isip yung focus nyo kung bakit kayo pumunta dito sa bansang ito. At alamin nyo, tama yung sinabi ni Sir JV, alamin nyo yung batas, mga legal na mga maaari nyong maging pagkakamali nyo. Dahil sa pagkakamaling nagagawa, ang pinakakawawa is yung mga bata. Napakahirap ng sitwasyon nila dahil nawawala sila sa piling ng mga magulang. Basta trabaho lang kayo, mag-focus kayo, at sumunod tayo sa batas ng bansa dahil tayo sandali lang tayo rito. Yun lang, Mrs. Steph. Maraming salamat po, Miss Geraldine, for that final message. And with that, maraming salamat sa lahat ng ating mga resource person for today's episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Mabanggit ko na sila isa-isa mula sa ating Migrant Workers Office. Jordan, nandyan ang ating officer in charge and assistant labor attaché, si Sir JB John Vincent V. Baginda. Nandyan din ang ating welfare officer from OWA Jordan, kay Ma'am Rosaline R. Lavin, at syempre ang ating case officer and interpreter po from OWA Jordan din po, kay Sir Muhammad Ismail, at syempre sa ating mga representatives naman from the Philippine Embassy in Amman, Jordan, sa ating administrative officer and OVR Administering Officer, kay Sir John Danilo G. Jao Jr., sa ating assistance to nationals, ATN officer mula pa rin sa Philippine Embassy in Jordan, kay Miss Charis F. Malabanan, at syempre sa ating sa may bahay po ng ating Philippine Ambassador to Jordan, kay Ma'am Geraldine C. Lucero Santos. Sending regards po kay Ambassador Wilfredo Santos as well. At dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Syempre, isang roll call ulit sa ating mga kasama dito sa studio. Sa ating Master Control, nandyan si Ma'am Susan Aison at si Sir Milo Jonella. Sa ating Warcast at sa ating audio live streaming, nandyan si Justin Osias, at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.